Videong ipinakita ng maisog rally sa Los Angeles, California, US ay hindi matanggap ng kampo ni De Junior. Ang sabi, fake raw ito dahil hindi raw magkahawig ang tenga sa video at ang kasalukuyang Pangulong si Bongbong Marcos Jr. O hindi nila matanggap na ang Pangulo ay allegedly involved sa illegal drugs. Pinagdudahan nila na ito raw ay peking video ng Pangulo. Ayon kay Abalos. Also able to enhance the clarity of the video using image processing authentication, which showed that the man in the video only looks like the president. They are still investigating the identity of the man in the video and who is behind the recording. Alam nyo, para matapos na ang issue na yan, dapat magpa-hair follicle test na kayo. Diba? Para matapos na at magkaroon ng peace of mind ang taong bayan. Ang tagal-tagal na ng issue na yan about sa illegal drugs na kinasasangkutan ni Pangulo. Bakit hindi nyo mapasagot-sagot na maayos? Bakit pilit nyong itinatago, pilit nyong i-deny ang lahat? Pilit nyong tinatabunan ang issue ng PDEA-Leaks? Bakit nahinto ang hearing nun? Anong ibig sabihin nun? May katotohanan ba talaga? At bakit hindi nyo masagot-sagot in a simple gesture? Magpa-hair follicle na kayo para matapos. Tago kayo ng tago. Kung wala kayong kinatatakutan, gawin nyo na. Dahil may pananagutan kayo sa taong bayan. Ang sagutin ang katotohanan. An actual person, but the fact is, this is the video that is being circulated. And definitely, he is not the president. What if sa inyo mangyari ito? What if mabuhay kayo na ganito? At hindi malayo ito sa dami ng teknolohiya ngayon, sa dami na mag-eleksyon ka pa. Isipin mo, kung we're all flooded by these things, no? So, as far as we're concerned, dapat talaga may malabas. At dahil dito sa videong ito, nagpanik ang gobyerno, si BP Sara ang napag-initan. Nakakalungkot dahil lamang sa isang video na ito ay idinamay si BP Sara na isang halal ng taong bayan sa bansang Pilipinas. Ang seguridad ni BP Sara ngayon na tulad ng presidente na ibinigay ng bansa ay nakakalungkot. Inawasan na ito at 75 security namang na kapulisan ang naka-assign. For the first time na ginawa ito o nangyari sa isang vice-presidente o isang taong nahalal. Dahil lamang sa pamumulitika. Di tulad doon sa pamumuno ng dating Pangulong si Duterte. Kahit magkasalungat sila ng dating vice-presidente na si Leni Robredo ay hindi nangyaring tinanggalan ng security ang dating vice-presidente na si Leni Robredo ng dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Kahit sila ay magkasalungat sa kanilang panunungkulan. Pakinggan natin ang pahayag ng UNTV patungkol dito sa nangyari. Police and security group na naka-assign bilang security detail ni Vice President Sara Duterte. Sa inilabas na statement ni VP Sara, sinabi nito na si PNP Chief Police General Romel Marbil ang nag-issue ng kautusan kahapon July 22. Tiniyak naman ng pangalawang Pangulo na hindi nito maapektuhan ang kanyang trabaho. Umaasa rin siya na ang hakbang na ito ay makatutulong upang mabawasan ang paglaganap ng iligal na droga at krimen sa bansa. Hindi pulis ang nagbabantay sa vice-presidente kung hindi mula sa Presidential Security Command gaya ng mga nagbabantay sa Pangulo. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, karamihan sa mga ito ay mga sundalo. Kung meron mang pulis na nagbabantay, ito ay support lamang sa PSC. Gayunman, inamin din ni Chief PNP na nagre-recall sila ng mga security escort dahil kailangan ng PNP ng dagdag puwersa para magpatrolya. Hindi lamang anya opisyal ng pamahalaan ang tinanggalan kung hindi pati na rin yung mga Ito'y matinding pagkakaisa ng appointee ni Bongbong Marcos Jr. na si Abalos at si Marbil, ang PNP chief. At syempre sa mga sol-solerong mga dilawan. Ito'y napakadelikado sa posisyon ni BP Sara dahil ito'y kumakalaban o lumalaban sa kalaban ng gobyerno ng mga rebelde. Have to get all our people under any more sa amin, is under the
presidential figure, mahal din. What you're doing right now, especially in SCR, na kulang-kulang ng mga tao natin. Kulang daw ang tao nila. Ngayon nyo pa ginawa yan dahil doon sa video. Pero hindi pa rin susuko si BP Sara ng ganun-ganun lamang. Napagkaisahan nyo siya. We have to, nagbawas po kami ng mga tao na hindi naman nila kailangan. Even mga generals namin, yung mga retired generals namin, we have to get all our people. Kasi sabi ko nga, ang competition for everyone, policeman, there's about 500 police na kailangan mo. And tingnan nyo yung mga police natin, especially kahapon, hirap na hirap. So these people cannot work anymore. Diba? General Marbil, hindi ka naglingkod sa taong bayan. Ang pinaglingkuran mo ay si Pangulo. Ang nagbabayad sa'yo ng sweldo ay ang taong bayan. Kaya mahiya ka. With effort sila, hindi napapalit sa kanila. So ito po, we are trying to get other people na yung mga hindi kailangan, na hindi naman yung mga part. Tinanong naman namin hindi naman po namin tinanggal, kinausap po ng PSPG natin, yung chief of staff ng ating vice president, na yung mga tao natin. Kasi marami na sila Hindi naman nag-move sa part po ng military. Kasi ano po yan, presidential figure yung man. Ang nagbabantay po sa with the president and more of yung military. Kami, Alam mo, General Marbil, maglingkod ka ng tapat sa taong bayan, hindi sa isang buhaya. yung number one, yung duty ng vice president under anymore. Alam nyo guys, ang gobyernong ito ay napakabulok. Hindi mo na malalaman kung sino ang nagsisilbi ng tapat. Nakakalungkot ng ating bansa ngayon.